Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Ngayon po ay linggo pagkatapos ng pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagsilam. At sa liturhiya ng simbahan, ang linggong ito ay pagdiriwang ng kapistahan ng banal na mag-anak. Mag-anak ni na Jose, Maria at Jesus. Banal na mag-anak. At sa ating pagninilay, magandang ituon ang ating pansin sa kahalagahan ng pamilya, kung papaanong ang ating Panginoong Hesus nung siya ay magkatawang tao at nung siya ay pumasok sa sitwasyon at karanasan ng tao, ang pinasok niya ay ang pamilya. Kaya nga diba, bago pa man sa ipanganak, inihanda na ng Diyos itong si Jose at si Maria para maging kanyang mga magulang. At sa pagsilang na ito ni Jesus, malinaw na ang kanyang kinilalang ama dito sa mundo ay si Jose. At ang kanyang tunay na ina kung saan siya ay nagmula ay itong si Maria. Kaya sa kagustuhan ng Diyos na tunay na itong si Jesus ay maging tao, nariyan si Maria at si Jose para maging kanyang mga magulang. Ganoon kaimportante sa Diyos ang pamilya. Pinahahalagahan ng Diyos ang responsibilidad ng ama at ng ina para sa kanilang mga anak. Iniingatan ng Diyos ang pagsasamahan ng pamilya sapagkat dito nagmumula ang bokasyon. Sinasabi nga, ang pamilya ang seedbed of vocation. Ibig sabihin, sa pamilya, tunay na nahuhubog ang isang bata para siya ay lumaking mabuting Kristiyano at kapaki-pakinabang na mamamayan. Kapag ang isang pamilya ay tunay na nagmamahalan, nagkakaisa at nagtutulungan, may malaking pag-asa tayo na ang mga bata na magmumula sa ganyang uri ng pamilya ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Kaya nga napakalaki ng responsibilidad ng mga magulang at kung inyong aalalahanin nung kayo ay ikasal at humarap sa altar at nangako ng pag-ibig sa isa't isa, ipinangako ninyo na kapag kayo ay pinagkalooban ng anak, huhubugin at palalakihin ninyo sila upang maging mabuting Kristiyano at responsabling mamamayan. Kaya ganoon kaimportante ang pamilya at ganoon kaimportante ang responsibilidad ng mga magulang. Alam nating lahat mga kapatid na sa panahon natin ngayon, napakalaki ng challenge, ng hamon sa buhay pamilya. Habang may mga sektor ng lipunan na unti-unting sumisira sa kahalagahan ng pamilya. Naririyan yung kaisipan na nagsasabi, bakit kami magpapakasal? Okay na kami na magpartner. Okay na kami na nagsasama. Ngayon, kung sa pagsasama namin, madiscover namin na hindi pala namin mahal ang isa't isa, edi maghiwalay. Walang papel na tinatawag na kontrata. Walang malalim na commitment. Walang pangako na iniharap sa altar. Sapat na yung nag-usap kami, nagkaintindihan kami, at nagkasundo kami. Ngayon kung ayaw na namin, edi goodbye.
At malaking hamon din sa buhay pamilya yung isinusulong ng iba na pagsasama ng dalawang lalaki o ng dalawang babae sa isang sinasabing tahanan na sinasabi nila basta't sila'y nagmamahalan, basta't sila'y nagkakasundo, nabubuo sila ng pamilya, kahit sila'y parehong lalaki, kahit sila'y parehong babae, mag-aampon sila at bubuo sila ng tinatawag nilang pamilya. Kailanman, pabali-balik na rin man natin ang mundo, ang lalaki ay lalaki, ang babae ay babae. At sa ating pananampalatayang Katolika, kailanman hindi papayagan ng simbahan ang ganitong uri ng pagsasama. Alam natin yon. Sa simula't simula, ang lalaki ay para sa babae, ang babae ay para sa lalaki at hindi yung pareho. Ganito katindi ang hamon sa buhay ng pamilya. At ito ay hindi lamang sa ating bansa, mas matindi ang hamon sa ibang bansa sapagkat doon marami sa kanila pinapayagan sa kung ano ang gusto nila. Gusto ninyong magsama ng walang kasal? Sige. Gusto ninyong maghiwalay? Sige. Gusto ninyong magsama pareho kayong lalaki? Sige. Gusto ninyong magsama pareho kayong babae? Sige. Wala po ito sa Biblia. Hindi po iyan ang itinuturo ng ating Panginoon. At hindi po iyan ang ipinapaglaban ng simbahan. Kaya kung sinasabi natin ang pamilya ang pinagmumulan ng bokasyon, pangalagaan po natin ang kahalagahan ng pamilya. Ipagtanggol natin ang karapatan ng ama, ng ina, ng anak para mabuo ang kanilang pamilya at mamuhay ayon sa halimbawa ng banal na mag-anak. Nawa ang pamilyang Pilipino ay tunay na magpahalaga sa pamilya, sapagkat sa pamilya nagmumula ang mga magiging kapaki-pakinabang na mga pinuno ng ating bansa. At sa pamilya din nagmumula ang mga magiging pari o madre ng ating simbahan. Kaya dito sa ating parokya, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Meron tayong 8 na mga kabataang lalaki na nasa seminaryo at hinuhubog para magpari. At tinutulungan natin sila at sinusuportahan natin sila ng ating panalangin at ng ating mga pinansyal na tulong sapagkat naniniwala tayo na sila na nagmula sa pamilya kapag dumating na ang takdang panahon para ordinahan para maging pari ay kukunin sa kanilang pamilya para ihandog sa Diyos bilang lingkod. Kaya matagal yung paghuhubog sa magpapari. Hinuhubog sila sa lahat ng aspeto ng buhay para maging mabuti at banal na mga pari. Kaya suportahan natin ang pamilya, suportahan natin ang bawat biyaya ng buhay na binibigay ng Diyos sa pamilya. Huwag tayong maging mga instrumento o daan sa kasisira ng pamilya at ng buhay. Kaya mahalaga po ito at importante ito. Kung ikaw na babae, alam mo na yung nagugustuhan mong lalaki, may pamilya, huwag ka nang umentra.
Ikaw na lalaki, kapag alam mo na itong nagugustuhan babae ay may pamilya, huwag ka nang manggulo pa sa kanilang relasyon. Malinaw na hadlang ka sa plano ng Diyos. At yung mga ina, yung mga kababaihan, kung sa iba't ibang mga pangyayari at sitwasyon ay nagkaroon ka ng biyaya ng buhay sa iyong sinapupunan, biyaya ng buhay, tanggapin mo at huwag mong ilaglag. Huwag kang maging instrumento na hahadlang sa plano ng Diyos ng buhay. Kaya iyan mga kapatid ang ilan sa mga hamon sa buhay pamilya. Kaya sa ating banal na misa, ipagdasal natin ang bawat pamilyang Pilipino, ang bawat pamilyang Kristiyano, lalo na ang mga pamilyang kinabibilangan natin. Amen.